Sa tindi ng taas ng presyo ng langis sa ating bansa para hindi sila magtaas ng pamasahe, nagbigay ang pamahalaan ng fuel subsidy sa mga tricycle driver para makapandagdag man lang sana sa pambili ng bigas. Ang problema, napakabagal ang pag-distribute dito at ayon pa mismo sa DILG, bumaba ang figure list nila dahil marami na di umano sa mga tricycle driver ang hindi interesado sa fuel subsidy dahil hindi naman sila nakakatanggap. Yung mga tricycle drivers natin, since hindi pa po kasi sila nakaka-receive ng subsidy nung 2022. So parang ganun po yung mga... Ano? Hindi kaya bumaba yun dahil wala nang interest yung mga tricycle driver? Yes po. Tama ba yung pagkarinig ko? Yes po. Sino kayang grupo ang hindi magka-interest na magkakaroon sila ng pera? At sino naman kayang grupo ang ayaw sa pera at bakit pa sila magrereklamo kung ayaw nila sa pera? Katulad ng Angeles City na kahit isang tricycle hindi di umano nakatanggap ng fuel subsidy. Katulad po nung Angeles City ko, kaalis lang dahil di nakapag-antay. Sa isa Angeles City po ni isang tricycle walang nakatanggap. So nagtataka kami kung bakit hindi po kami nakatanggap. At bakit naman nawawalan ng gana ang mga tricycle driver natin at pera na iyon para sa pamilya nila. Bakit siya nawalan ng gana? Nawalan ng gana sa tagal. Correct po. Oh, yeah. Okay, yun na nga yung issue na nire-raise namin eh. At sino ba ang nagpoproseso dito at bakit napakatagal at nawawalan na ng gana ang mga tricycle driver? Dito sila din pala sa DILG ang magbabalidate dito bago ipasa sa LTFRB bago maglabas ng pondo ang LTFRB. Sino may kasalanan na hindi na-process? Sige, yes or no? Sino nagpa-process? DILG? Nag-validate po nung... Yes, kayo yung nagpa-validate. At pagdating naman sa LTFRB, GCash account naman ang problema nila. Kaya pinapaprocess po namin, ang nangyayari po, yung problema po ulit yung GCash accounts po kasi kailangan po kasi through e-wallet po yung bayad po, no. Saan ba talaga patungo ito kung ang DILG at LTFRB ay nagpapasahan ng problema ang dalawang ahensya ng gobyerno? At ano na ang mangyayari sa 3 bilyong pondo para sa mga fuel subsidy na ibinigay ng Kongreso? So yung perang inappropriate ng Congress, 3 billion. Wala, nandyan lang sa parang wala rin nangyari. At ito pa ang nakakagulat, matindi din pala ang validation requirements para sa LGBT criteria dito. Kaya tara, panoorin natin ang buong detalye sa YouTube channel natin. Ang performance ninyo is 15%. At ang sinasabi ng LTFRB, dahil hindi magkaugma yung inyong master list. Tama? Actually, may master list nga kayo ng 2022 for certain local government unit, biglang bumaba sa 2023. Ay, hindi naman, ay yung tricycle sa pagkaintindi ko, hindi pababa eh. Parami nga eh. Pero, kung meron na kayong dinidistribute noong 2022, then dapat meron na kayong master list dun sa inyong opisina. Ina-update na lang ninyo pagdating ng 2023. At sa tingin ko, hindi dapat bababa, tataas kasi dumadami yung tricycle sa bawat jurisdiction eh. Pero sa inyo, pababa. Could you explain why? Yes, Mr. Chair. Bali, ang nangyari po niyan for GAA 2022, nagkaroon po ng MOA again, si DILG with LTFRB ng kung sino po yung mga
beneficiary for 2022, yun na rin po yung beneficiary for 2023. So, unfortunately, for 2023 po, Mr. Chair, lumiit po yung number, yung figures natin dahil based po ito sa grounds, based po ito dun sa mga na-receive namin na issues and concern na sort of parang hindi na interested yung mga tricycle drivers natin since hindi pa po kasi sila nakaka-receive ng subsidy nung 2022. So parang ganun po yung mga... Ano? Hindi kaya bumaba yun dahil wala nang interest yung mga tricycle driver? Yes po. Tama ba yung pagkarinig ko? Yes po. Sino kayang grupo ang hindi magka-interest na magkakaroon sila ng pera? May mga sentiment po kasi sila, Mr. Chair, na hindi na po ako magre-register dyan, hindi na ako magbibigay ng data dyan or nung pangalan ko. Halimbawa, ako po, tricycle driver. Kasi hindi naman napaprocess yung application ko noong 2022. Tapos ngayon, magko-collect kayo uli. Sort of ganun po yung situation po sa ground. Kaya... sino po ang may kasalanan na hindi na-process? Sino may kasalanan na hindi na-process? Sige, ang sagot nila, hindi na ako magpaparehistro dahil hindi naman na-process yung claim. Now, who is the one processing their claim? Hindi ba DILG? Ang pag-process po nung... Yes or no? Sino nagpo-process? DILG? Nag-validate po nung... Yes, kayo nung nagba-validate. Kasi kung wala kayong validation na isasubmit sa LTFRB, the funds will not be released. Yung validated po na list is galing po sa local government unit. And Yun we na nga, are... galing nga sa local government unit, dinadala sa inyo. O kaya sa LTFRB, pero pinapadala yung ng LTFRB o ng local government sa inyo for validation. Kasi hindi magre-release yung LTFRB ng pondo kung walang validation ng DILG. Tama? Tama po, Mr. Chair. Now, ngayon, dalawa lang kayo nadadaanan. Bakit kaya nadidelay? Yun ang katanungan ko Dadalawa lang kayong ahensya ng gobyerno Mr. Che, yun munang, bakit siya nawalan ng gana? Nawalan ng gana sa tagal. Correct po. Oh, yeah. Correct po. Yun na nga yung issue na nire-raise namin That is why we have included this in the agenda for today because marami ng reklamo ang natatanggap namin. Now, bakit hindi tayo maghanap ng solusyon? Ano ba ang problema sa inyo, LTFRB at saka DILG? Mr. Chair, kanina narinig ko si attorney, naghihintayan sila ng DILG. Kaya nga. Despite the due diligence na sinasabi niya, so hinihintay niya muna, so kung wala siyang mahintay, walang mangyayari. That is why yung process nga, Your Honor, is that i-validate ng DILG. Kung walang violation ng DILG, LTFRB will not release the funds. Yun ang proseso So I'm asking DILG, bakit matagal? If I may po. Yung data po, for example, for 2022, we have transmitted naman po kay LTFRB yung listahan ng mga beneficiary galing po sa mga local Would that government be units. true, LTFRB? Kasi nagtuturoan na naman kayo Yes, sir. Tama po. Tama. Bakit hindi nyo pre-process? Pinapaprocess po namin. Ang nangyayari po, yung problema po ulit, yung GCash accounts po. Kasi kailangan po kasi through e-wallet po yung bayad po. No? Tama po. Yes, Your Honor. O alin doon? Yung GCash na naman problema? Meron kayong over-the-counter procedure.
meron kayong fuel cards, meron bank to bank. For tricycle drivers, Your Honor, yung GCash account, yung e-wallet, o kaya yung over-the-counter or yung off-site distribution. Yun na nga yung sinabi ko, di ba? Yes, Your Kasi Honor. ikaw nagsabi mismo niyan eh. Opo. Yung recommendation po ng off-site or over-the-counter distribution, manggagaling pa rin po sa DILG, Your Honor. So, yung master list po na ibinibigay po sa amin, naka-indicate na po yung GCash, yung mode of payment, either e-wallet or over-the-counter or off-site distribution. So, pagka GCash po, doon po namin talaga binavalidate manually. So, isa-isa po kung tama po yung entry po ng GCash account, Your Honor. Attorney, ako lang ang may distrito ngayon dito eh. Si Honorable Gato. Hindi ko alam kung nag-submit na siya ng listahan ng kanyang mga tricycle drivers doon sa probinsya niya. Pero in my case, in the city of Antipolo, nakapagbigay na kami last year pa. Di ba? Last year pa. Yes, Your Honor. And your excuse when we followed this up, kasi alam naman namin na may pondo yan eh. When we followed this up, ang sinasabi ninyo, yung DILG, walang certification. Yes, Your Honor. Yes. DILG. Mr. Chair, i-verify ko lang po, yung tinutukoy po ninyo po ba is for 2022 or for 2023? 2023. Yes. We have transmitted na rin po yung list, master list ng data ng mga tricycle drivers po When? to LTFRB. When? We'll just check lang po, Mr. Chair. Yes. Kasi, ang hirap yung mag-imbestiga na nagtuturuan eh, dahil pabalik-balik ako sa inyong dalawa eh. For a while lang po, Mr. Kunin ko lang po yung data. LTFRB. Kailan nyo natanggap yung validation report? Your Honor, we endorsed the request in December 2023. We made a follow-up letter in January or February of 2024, Your Honor. As to date, there had been no transmittal of the validated list, Your Honor. Bakit December lang ninyo ni-request yung validation doon sa Kwan? Samantalang yung aming submission, according to our local government unit, matagal nang naibigay. Mayroon pong initial submission po ng DILG, Your Honor, which we were able to process. Yung mga hindi po nakasama, so ito po yung subject po ng aming request po sa DILG, Your Honor. Ano, iho? Kasi December lang daw ang Kwan nila eh. Hindi ko tuloy alam kung anong records ang paniniwalaan ko eh. Yes. Mr. Chair, if I can also suggest, in order to reduce the steps between these in the implementation of the fuel subsidy, maybe we can in doing our next GAAs, maybe we can divide the fuel subsidies into DOTR, DICT, and DTI, so that there will be no need for transmittals of these lists from DILG, for instance. And DILG can just distribute. No, ang problema lang naman yung proseso eh. Asek, yung pondo nasa LTFRB eh.
Yun lang proseso kung paano may bibigay eh. It needs a validation certification from DILG. Kasi maski magbigay yung local government unit ng kanilang listahan, hindi i-honor ng LTFRB except yung validation ng DILG. Ganun yun eh. So, hindi ko alam kung magkaaway ang DILG at saka LTFRB. Sir Chair. Eh kasi, yung records talaga naman, lahat na di-delay, ASEC. Delayed eh. So there must be a problem. Mr. Chair, I think the LTFRB or the other concerned agencies must also look into the eligibility criteria. Kasi napakahirap yata nito eh. For example, that the delivery personnel do not regularly receive gas allowance as part of its employment package. Ang dami palang titingnan pa, Mr. Chair. That the delivery personnel must be on active status, duly registered with an authorized PEMEDES entity. Ano ba itong mga ito? That the delivery personnel are actually tasked to deliver parcels and other mail matters. The delivery personnel must use his or her personal vehicle for delivery, not company-provided service vehicle. That the vehicles are either powered by unleaded gasoline or diesel fuel. Kaya nyo ba lahat i-validate ito? Do you have regular employees tasked to validate each and every targeted recipient para makapasa siya sa mga eligibility criteria outlined in this report? DILG, answer the question. Kaya sa tagal, alam mo, tama naman eh. Wala, inaartihan mo lang ako. Sinabi mo rin sa akin to nung 3 taon na nakararaan eh. Wala ito, hindi totoo ito eh. So magsasawa na lang yung tao eh. So yung perang inappropriate ng Congress, 3 billion. Wala, nandyan lang sa parang wala rin nangyari. The question remains whether the program is fulfilling its objective. Yun ang tanong ng chairman.